Dahil sa sunod-sunod na pangbobomba na nagaganap sa gitnang silangan, ang rehiyon naman ng Indo-Pacific region ay tila iba naman ang pamamaraan na ginagawa ukol sa kanilang mga kagamitang pandigma. Sapagkat kahit military exercises ang layunin nila ay tila nagiging low-key ito sa pagpapakita ng puwersa at kakayahan ng kanilang mga bansa. Maliban kasi sa mga dambuhalang aircraft carriers ng United States, ay rumoronda na rin kasi ang ilan sa mga warplanes ng US malapit sa teritoryo ng China. At ito nga ay ang mga B-52 bombers na siyang ikinababahala na ngayon ng China. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa na videos. At maliban nga sa mga FA-50 fighter jets ng Pilipinas, ay natukoy na din pala na rumoronda na ang mga B-52 bomber ng United States sa mga karagatan na kiniklaim ng China. Alam mo ba na aabot sa 4 na bombers na ang nasa himpapawid ng China sa ngayon? At dahil nga dito ay nagsalita na rin ng China na hindi nila nagugustuhan at hindi sila sumasang-ayon sa tila pag-flex ng United States ng kanilang mga bombers sa nasasakupan nila. Malaki daw ang potensyal ng ginagawa ito ng United States ay magdulot ng kaguluhan sa rehiyong ito. At kung nasusubaybayan mo ang mga pangyayari ay sinasadya talaga ng United States na rumonda hindi lamang ang kanilang mga bombers bagkus ang iba't ibang klase ng kanilang mga top-notch na kagamitang pandigma. Ito kasi ay bahagi ng sinumpaang pangako ni Joe Biden sa Japan, Taiwan, South Korea at lalong-lalo na sa Pilipinas na once sa kinanti ang isa sa mga ito ay hindi magdadalawang isip na rumesbak ang mga aircraft at warship na ito ng United States laban sa China. Alam mo ba na may trauma na din kasi talaga ang China sa mga B-52 bombers, kung kaya't ilag sila at preskwen lang ang nagagawa nila sa kanilang mga saloobin sa ngayon. Nung nakarang taon kasi ay muntik na kasing mabangga ng J-11 fighter jets ng China ang B-52 bomber ng United States. At ayon nga sa mga analyst ay kasalanan talaga ng China dahil sa nagpakita nga sila ng demonstrated poor airmanship. At kung sakaling nangyari na nagkabanggaan sa himpapawid ang mga aircrafts na ito, ay buhay ng parehong piloto ang malalakas dito. Ayon sa China ay aminado sila na kasalanan nila ito. At ang ilan nga sa mga rason nila ay gabi sila nag-take off at limitado talaga ang visibility ng J-11 fighters nila. Alam din kasi ng China na simula pa ng 2017 ay ilang mga B-52 bombers na ang umaaligid-aligid sa kanila. Kung kaya't sa tuwing nadedetect nila na may mga ganitong aircraft sa mga kiniklaim nila ay umiiwas talaga ang China. Kahit na may kalumaan na ang ganitong mga uri ng bombers ay napapanatili pa rin nito ang angas nito sa himpapawid na siyang iniilagan na ng China. Ikinababahala din ng China na baka ang mga kasalukuyang bombers ngayon na umaaligid sa kanila ay mukhang posibleng kargado din ng mga nuklear na armas, since ito ay isa sa top feature ng B-52. So gaano nga ba talaga kalakas ang mga B-52 bombers na ito? At ano-ano ang mga features nito? Ang B-52 bomber ay isang matandang uri na ng aircraft, ngunit matibay na eroplano ng Estados Unidos na ginagamit pa rin ng United States Air Force.
Ang opisyal na pangalan nito ay Boeing B-52 Stratofortress. Unang ipinakilala noong dekada 1950, ang B-52 bomber ay patuloy na naglilingkod hanggang sa kasalukuyan. Ito ay isang long-range strategic bomber. Ibig sabihin, ito ay dinisenyo para sa mga malalayong misyon ng pagsalakay at may kakayang magtaklay ng malaking dami ng mga bomba. Ang B-52 ay kilala sa kanyang mahabang oras ng paglalakbay o misyon, malaking kapasidad sa pagsanib ng armas, at may kakayang mag-operate sa iba't ibang klase ng kondisyon ng panahon. Ang armas na ito ay naging bahagi ng napakaraming mahalagang operasyon at krisis sa kasaysayan. At kabilang na nga dito ang Cold War, Vietnam War, Gulf War, Iraq War, at maging ang Afghanistan War. At habang tumatagal, ang B-52 ay naaayon na sa iba't ibang klase ng upgrade upang mapanatili ang kanilang kakayahan sa gitna ng mga pagbabago sa teknolohiyang militar. At ang pinakauling variant ng B-52 ay ang B-52H. Ito ay nagtataglay ng modernisadong avionics, radar, at iba't ibang sistema ng kagamitan. Isa ito talagang mahalagang bahagi ng US Air Force Global Strike Command. Sa kabila ng pagiging nuclear bomber nito, ang B-52 ay naging versatile at nagamit din para sa conventional bombing missions. Ito ay may kakayang magdala ng mga malalaking dami ng bomba o missile. Ang kanyang maximum take-off weight ay nasa mga daang tonelada, at ito ay nagbibigay daan para sa malalaking armas na payloads. Ito rin ang siyang dahilan kung bakit ilag talaga ang China sa mga B-52 bombers. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa pagronda ng mga B-52 bombers sa teritoryo ng China.